Tita L. Good evening po sa inyo at sa mga nakikinig ng shoutout. Ako po si Rex, 41 years old, single daddy po ako sa anak kong babae na 7 years old. Namatay po ang asawa ko sa panganganak sa baby namin. Mula po noon, nag-focus na lang ako sa anak ko. Katuwang ko naman po ang mami kong mag-alaga kasi nagtatrabaho din ako. Sa ngayon po, meron akong girlfriend at bago lang po ang aming relasyon. 3 months pa lang po kami, pero kilala na niya si Mami. Kababata ko po kasi, back in the province. Pero hindi po alam ng baby ko. At hindi ko alam kung paano ko i-open sa kanya ang tungkol dito dahil parang hindi pa rin siya handa. Dati pa man kasi pag inaasar ako ng mga tito at tita niya like mga pinsan ko na bakit di pa kasi ako mag-asawa, laging sinasabi ng anak ko na, Hindi mag-aasawa si daddy, ayoko, hindi pwede, akin lang si daddy. Ganon, diba? Lord, mag-a-apply na ako sa yung dabber, ha? At kahit recently, ganyan pa rin po ang sinasabi niya sa tita niya. Madalas, pag umuwi ako from out of town work, sinasabi ng anak ko na baka raw may ipalit na ako sa mami niya, kaya napalayo ako at ilang araw na hindi umuwi. Ayaw niya raw sa akin kapag nangyari yun. Paano po kaya magandang i-work out to sa anak ko? By the way, well aware naman po yung girlfriend ko about this at naiintindihan niya raw ang bata at ako. Pero gusto ko rin sanang makabuelo, Tita L. Ayoko kasing ma-feel ng girlfriend ko na hindi ako gumagawa ng paraan or effort. Sana po mapayuhan niyo ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Muli ako si Rex. Okay, Rex. Mahirap talaga i-convince ang isang bata. Siyempre, she holds on to the memory of her mother kahit pa sinabi mo na namatay yung asawa mo sa panganganak sa kanya. Siguro through pictures, videos, kasi if your kid is 7 years old now, malamang, meron ng mga videos at mga maraming pictures si Mami na nagsisilbing memory niya na ito nanay mo, ito siya, ganito siya, ganyan siya. Hindi natin yan maaalis sa anak mo kasi nanay niya yon. And kahit na nasa sinapupunan pa lang yung anak mo, may bonding na kasi sila nung nanay niya. So it's really very, very hard and I don't even know if mahihigitan yon ng isa pang babae na darating sa buhay mo. Magkaiba syempre ng love yung maaari nilang ipadama pero pwede naman ngang parehas. Yun lang sa part mo, Rex, kasi parang bago pa rin naman kayo sa relationship, 3 months pa lang kayo. I suggest na, and this goes to other relationships that you may have in the future, ha? Kapag kayong mga 3 months pa lang, or sa tingin mo hindi naman sobrang seryoso at hindi pa siya yung ipapalit mo sa asawa mo, huwag mo munang ipaalam sa anak mo. Bakit? Kasi, in a way, baka magkaroon din siya ng childhood trauma na akala ko pa naman siya ng nanay ko, siya ng papalit sa nanay ko. Kapag accepted na niya ha, pero nagkawalaan din. Sa susunod niya, ayan ako, may girlfriend na naman yung tatay ko. Alam mo yun, baka kasi matrauma rin yung bata. Doon sa part na gusto mong iparamdam sa girlfriend mo na nag-e-effort ka rin kahit papano, I understand you sa lagay na yan. Baka pwedeng slowly i-introduce mo. Sabihin mo muna, kaibigan. Diba? Pero matatalino na kasing mga bata ngayon eh. Sabihin mo muna, magkaibigan kami, we're just getting to know each other. Parang best friends lang kami ni tita mo. Ganyan. And when you feel na siya na talaga
Tsaka mo i-explain. By then, I guess, mas mature na yung isip ng anak mo. Kasi 7 pa lang siya. Ibigay rin natin sa kanya yon na may mga bagay na hindi pa niya maiintindihan sa ngayon. And kung darating yung panahon na kung hindi man itong present girlfriend mo sa ibang girlfriend, wag sana nating ipa-feel sa bata na ipapalit siya sa nanay niya because no one can ever compare sa nanay niya. I-explain natin yun ng maigi. And sa part naman ng mapapangasawa mo in the future, it would really take a lot of effort para matanggap siya ng anak mo. But I do pray na sana maging okay na rin ang lahat. Pero sa ngayon, just take it easy. Relax muna. Alam mo yon, things will fall into place if it's really meant to be. Okay, Rex? Sana nakatulong.